Quarter 3, Health 1, Week 1 to 4. Ang malusog na tahanan at kapaligiran. Balik-aral. Lagyan ng bilang 1 hanggang 6 ang wastong pagkakasunod-sunod ng tamang paghuhugas ng kamay. Basahin muna ang mga paraan. Banlawan ng malinis na tubig. Gumamit ng sabon at kuskusin ng 15 hanggang 20 segundo. Tuyuin ng malinis na tuwalya. Basain ng malinis na tubig. Gumamit ng tuwalya sa pagsasara ng gripo. Kuskusing mabuti ang lahat na bahagi. Alin sa mga binasa ang unang paraan sa paghuhugas ng kamay? Basain ng malinis na tubig ang mga kamay. Pangalawa, gumamit ng sabon at kuskusin ng 15 hanggang 20 segundo ang mga kamay. Pangatlo, kuskusing mabuti ang lahat na bahagi ng mga kamay. Pang-apat, banlawan ng malinis na tubig ang mga kamay. Panlima, tuyuin ng malinis na tuwalya ang mga kamay. At pang-anim, gumamit ng tuwalya sa pagsasara ng gripo. Ano ang nakikita mo sa larawan? Ito ay isang tahanan o tirahan. Isa sa pinakamahalaga nating pangangailangan ay ang tirahan. Ang tirahan ay nagsisilbing proteksyon natin laban sa init o lamig. Nagsisilbi rin itong pahingahan pagkatapos ng mahabang oras ng trabaho o pag-aaral. Ano ang ipinapakita ng dalawang larawan? Gusto mo ba ng ganitong tahanan at kapaligiran? Bakit kailangang mapanatiling malinis ang tahanan at kapaligiran? Narito ang mga katangian ng malusog na tahanan at kapaligiran. Number 1, ito ay malinis. Ang malinis na bahay ay walang alikabok at kahit anong maaaring pamugaran ng mga mikrobyo. Ito rin ay hindi binabahayan ng peste tulad ng ipis, lamok, langaw, at daga. Number 2, ito ay ligtas. Ang ligtas na tahanan ay malayo sa anumang maaaring magdulot ng anumang disgrasya sa bawat miyembro ng pamilya. Ito ay malaya sa anumang magdudulot ng pagkasugat, pagkatusok, o aksidente. Number 3, ito ay malusog. Ang malusog na tahanan ay naglalayo sa pamilya sa pagkakaroon ng sakit, dala ng mikrobyo o virus. Panuto, lagyan ng check ang larawan na nagpapakita ng malinis na tahanan at kapaligiran at X naman kung hindi. Number 1. X. Number 2. Check. Number 3. Check. Number 4. X. Number 5. X. Tandaan, ugaliing maglinis ng tahanan at kapaligiran upang malinis na tubig at sariwang hangin ay ating maranasan. Panuto, lagyan ng bituin kung ang larawan ay nagpapakita ng malusog na tahanan at buwan kung hindi. Number 1. Bituin. Number 2. Bituin. Number 3.
bituin. Number 4, buwan. Number 5, buwan. Kuhanin ang inyong notebook sa health or MAPE, kopyahin at sagutan ang pagsasanay. Health Day 4. Ang tubig ay mahalaga. Balik-aral. Tukuyin ang mga larawang nagpapakita ng malinis at malusog na tahanan. Suriin ang mga larawan. Ano ang masasabi mo sa mga larawan na iyong nakita? Pakinggan ang awit. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Payapa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Payapa tulad ng dagat, diwa ko. Payapa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Payapa tulad ng dagat, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Payapa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Payapa tulad ng dagat, diwa ko. Payapa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Payapa tulad ng dagat, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Tanong. Number 1. Ano-anong anyong tubig ang nabanggit sa awit? Number 2. Tungkol saan ang awit na inyong napakinggan? Number 3. Sa inyong palagay, mahalaga ba ang tubig? Bakit? Ang tubig ay napakahalaga sa ating kalusugan. Ito ay dahil malaking porsyento ng ating katawan ay binubuo ng tubig. Ang pag-inom ng malinis at sapat na dami ng tubig ay mahalaga upang mapanatiling malakas ang ating katawan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ikaw ba ay umiinom ng tubig? Gaano ka kadalas uminom ng tubig sa isang araw? Pakinggan ang kwento.
Ang 8 baso ni Kuya Pakito. Kuwento ni Ani Pacanya Lumbaw, guhit ni Ray Nazarene Sunga. Yan si Kuya Pakito, pinakamatulin sa takbuhan, pinakamabilis maghanap sa taguan, pinaka-alerto sa patintero, pinakamahusay lumundag sa piko, pinakamaliksi sa tumbang preso. Siya ang pinakamatagal sumuko kapag naglalaro kami. Bilib na bilib ang mga kalaro namin sa kuya ko. Ang galing ng kuya mo? Ano bang meron siya na wala tayo? Ang madalas na tanong matapos ang maghapon naming paglalaro. Mas matanda lang siya sa atin. Maghintay lang kayo dahil pagsapit ng kaarawan ko, kaya ko na ang lagi kong sagot. Ano bang ginagawa ng kuya mo at ganyan siya kagaling? Doon nagsimula ang aking masusing pagsubaybay sa ikinikilos ni kuya. Nangako ako sa aking mga kalaro na malalaman namin ang sekreto ni Kuya Pakito. Kinabukasan, sinundan ko at inobserbahan ang bawat galaw ni Kuya. At heto ang nakita ko. Una, paggising, uminom siya ng gatas mula sa asul na tasang may pangalan niya. Pangalawa, nang kami ay nag-almusal, kumain siya ng kapirasong pakwan at uminom ng tubig sa baso niyang may makulay na disenyong halaman. Pangatlo, nang lumabas kami ng bahay upang maglaro, may bit-bit siyang itim na lalagyan ng tubig sa kanyang kamay. Pang-apat, nang tawagin kami ni nanay upang magmeryenda, lahat ng prutas at yelo sa mataas na baso ng halo-halo niya ay naubos, nasimot at walang natira. Panlima, pagkatapos man ng halian, uminom si Kuya Pakito ng tubig mula sa berdeng basong babasagin. Pang-anim, naputol sa kalagitnaan ng paglalaro namin ng habulang taya nang tinawag kami ni nanay upang mag-siesta. Kumain kami ni kuya ng ice candy na gawa ni nanay at pagkatapos, lumagok siya uli ng tubig mula sa baso niyang pula. Pampito, pagdating ng hapunan ay may nakahanda sa mesa na isang pitchel ng juice na pinya. Dali-daling kumuha si Kuya Pakito ng panibagong basong may yelo at tuwang-tuwang uminom doon gamit ang kanyang magandang straw. Pangwalo, bago kami natulog ay nakita kong nagtimpla si nanay ng gatas sa isang mataas na baso para kay Kuya Pakito. Isang araw rin akong nagmasid bago ko nalaman kung anong nagpapalakas, nagpapasigla at nagpapahusay sa kuya ko. Bukas na bukas ay sasabihin ko sa aking mga kalaro na walong baso ang sekreto ni Kuya Pakito. Una, tasang asul. Pangalawa, basong may disenyo ng makulay na halaman. Pangatlo, itim na lalagyan. Pang-apat, baso ng halo-halo. Panlima, berdeng basong babasagin. Pang-anim, basong pula. Pampito, baso ng juice na may yelo at straw. Pangwalo, basong mataas para sa gatas. Umiinom siya ng 8 beses sa kanyang 8 baso. 8 basong makukulay at may kakaibang hugis at disenyo. Yun pala ang ginagawa ni Kuya Pakito.
Inom lang siya ng inom buong araw, buong linggo. Ang pag-inom ang pumapawi sa uhaw, nagpapawala ng hingal, nagpapalamig ng katawan at nagpapasigla sa kanya. Aha! Kuya, alam ko na ang sekreto mong 8 baso. Sa wakas ay maaari ko nang tapatan ang galing mo. Ang sabi ko. Sige nga, hinahamon kita at ang iba pa nating mga kalaro kung kaya ninyong tapatan ang 8 baso ko. Ang malakas na sagot ni Kuya Pakito. Sige ba, tinatanggap ko ang hamon mo. Sasabihan ko ang ating mga kalaro. Ang sabi ko. At magsisimula ako ngayon din. Ang 8 baso ni Kuya Pakito. Kinakailangan nating uminom ng 8 o higit pang baso ng tubig sa isang araw upang mapunuan ang nawawalang tubig sa ating katawan. Narito ang ilang epekto ng malinis na tubig sa ating kalusugan. Epekto ng malinis na tubig sa ating kalusugan. Una, inaalis ang mga dumi at mikrobyo sa ating katawan. Pangalawa, pinapanatili nitong normal ang temperatura ng ating katawan. Pangatlo, tumutulong sa pagtunaw ng ating kinain. Pang-apat, pinapalakas at pinapalusog ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ang tubig ay tipirin. Narito ang mga paraan ng pagtitipid ng tubig. Una, gumamit ng balde at tabo sa paliligo, sa paglilinis at pagdidilig. Pangalawa, isarado ang gripo kapag ito ay hindi ginagamit. Pangatlo, gamitin ang pinagbanlawan na pambuhos o panlinis ng palikuran. Pang-apat, kumuha lamang ng sapat na tubig na iinumin o gagamitin. Panlima, pagkukumpuni ng mga sirang tubo ng tubig. Lagyan ng puso ang paraan kung ito ay nagpapakita ng epekto ng malinis na tubig sa ating kalusugan at bituin kung hindi. Number 1. Manghihina ang ating katawan. Bituin. Number 2. Hindi mabubulok ang ngipin. Puso. Number 3. Mailalabas ng katawan ang dumi. Puso. Number 4. Magkakaroon ng iba't ibang karamdaman. Bituin. Number 5. Makakaiwas sa sakit o impeksyon sa bato or kidney. Puso. Tandaan, nakatutulong ang pag-inom ng tubig araw-araw upang mapalitan ang tubig na nawala sa ating katawan. Gayon din, upang malinis ang dumi ng ating katawan at malabanan ang mga nakakahawang sakit. Kailangan ng ating katawan ang tubig upang manatiling malusog at ligtas ang ating pamilya laban sa anumang sakit, subalit kailangan din nating ingatan at pangalagaan ang tubig. Mahalaga ang bawat patak nito at dapat lang gamitin ito ng wasto. Lagyan ng check ang kahon kung ang larawan ay nagpapakita ng wastong paggamit o pagtitipid ng tubig at X naman kung hindi. Number 1. X. Number 2. Check. Number 3. Check. Number 4. X. Number 5.
Check. Health Day 5. Subukang gawin ang inhale at exhale. Ano ang iyong naramdaman? May hangin ba? Ang hangin ay isa sa mga mahahalaga nating pangangailangan. Ito ay kailangan natin sa paghinga upang mabuhay. Ito ay nararamdaman kahit saan. Ano ang indoor air? Ang indoor air ay ang hangin dumadaloy sa loob ng ating tahanan. Ito ay maaaring matagpuan sa loob ng paaralan, mall, simbahan at iba pang mga gusali. Dahil sa pandemya, tayo ay mas madalas na nananatili sa ating mga tahanan. Ang malinis na hangin sa loob ng tahanan or indoor air ay napakahalaga upang tayo ay manatiling buhay at malusog. Ano ang epekto ng malinis na hangin sa ating kalusugan? Epekto ng malinis na indoor air sa ating kalusugan. Una, pinapanatili tayong buhay. Pangalawa, tumutulong ito sa pagpapalakas ng ating resistensya. Pangatlo, tumutulong ito upang tayo ay magkaroon ng lakas o energy na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na gawa. Epekto ng maruming indoor air sa ating kalusugan. Una, panghihina ng ating puso at baga. Pangalawa, pagkakaroon ng sakit tulad ng hika. Pang-apat, hirap sa paghinga. Isulat ang letrang A, sapat lang kung ito ay epekto ng malinis na hangin at letter B naman kung epekto ng maduming hangin. Number 1, nagpapalakas ng ating resistensya. Ito ay A, epekto ng malinis na hangin. Number 2, humihina ang puso at baga. B, number 3, pinapanatili tayong buhay. A, number 4, nagbibigay lakas. A, number 5, nahihirapan tayong huminga. B, tandaan, panatilihin ang kalinisan sa loob at labas ng ating tahanan upang iba't ibang sakit ay maiwasan. Lagyan ng check kung ang isinasaad na pahayag ay tama at X kung mali. Number 1, kayang mabuhay ng tao nang walang hangin. X. Number 2, ang maduming hangin ay mabuti sa kalusugan. X. Number 3, nagpapalakas ng resistensya ang malinis na hangin. Check. Number 4, mahirap huminga kapag malinis ang hangin. X. Number 5, ang hangin ay mahalagang pangangailangan ng ating katawan. Check. Panuto, gumuhit sapat lang ng araw kung tama ang pangungusap at buwan kung mali. Number 1, ang pangangati at pagluluha ng mata ay epekto ng maduming hangin. Araw. Number 2, hayaan ang miyembro ng pamilya na manigarilyo sa loob ng tahanan. Buwan. Number 3, panatilihing malinis ang tahanan upang makaiwas sa mga sakit. Araw. Number 4, ang malinis na tahanan at pagkain ng masusustansyang pagkain ay makakatulong upang makaiwas sa sakit.
Araw. Number 5. Ang sobrang paggamit ng air freshener ay nakasasama din sa ating kalusugan. Araw.